Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, September 28, 2024. Tatlong araw na lamang po ay filing na ng Certificate of Candidacy para sa May 2025 election. At ang kasalukuyang Pangulo, si PBBM, ay nag-announce na po ng kanyang mga kandidato sa pagkasenador. At medyo nagulat po tayo rito sapagkat mga kilalang traditional politicians ay sumama po sa kanya. Nangunguna po dito sa listahan ay si Abalos, si Binay, si Abi Binay, si Marco si Lapid, Tito Lapid, si Ping Lacson, si Aimee Marcos, si Tito Soto, si Bong Revilla, si Camel Villar, at si Erwin Tolpo. So, kumpleto po mga traditional na politician, si Pacquiao, si Tolentino. So, ito pong mga kandidatong ito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Karamihan po ito mga dating kasama ni PRRD. Katulad din po ni PBBM. Pero sumama po ngayon kay Marcos na ang ibig po sabihin sila ay sumasang-ayon sa pamamalakad ng bangag na Pangulo, na ang ginagawa po ay kontra sa dating mga polisiya na ipinatupad ng dating Pangulong PRRD. At ang nakakalungkot po nito, alam naman natin na ang kasalukuyang Pangulo kasama ang Kongreso na kanya pong tuta ay wala pong ginawa ngayon kung hindi sirain kasama si Vice President Sara Duterte. So, ibig po sabihin ang kasalukuyang Pangulo kasama ang Kongreso ay talagang walang ginawa para sa tao bagkus sirain lamang ang legacy ng mga Duterte. Ano po ang layunin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, upang patuloy po nila na may sagwa ang kanilang mga pagsisindikato upang nakawin ang kaman ng bayan, lalong magpayaman. Kaya ang paniniwala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong mga kandidatong ito ay sumama upang makibahagi para mangurakot sa sambayan ng Pilipino. Hindi po para maglingkod, sapagkat kung ang nais nila ay maglingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi po nila sasamahan ang isang bangag na Pangulo na walang ginawa kundi pagsamantalahan ang sambayan ng Pilipino. Kaya ang ating panawagan po sa sambayan ng Pilipino sa darating na Mayo 2025, huwag po nating iboto ang lahat ng kandidatong senador at congressman na nasa ilalim ng banner ng bangag na Pangulo. Ito lamang po ang ating magagawa upang ipakita ang ating galit sa kasalukuyang administrasyon. Dapat po i-junk ang mga kandidato na nasa ilalim ni PBBM. Yan po ay ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating bayan. Matindi po ang pangungurakot, ang pagsisindikato, ang panluluko ng kasalukuyang administrasyon. Inuubos ang oras at pera ng bayan upang siraan lamang ang mga Duterte na alam naman po natin na sila ang tunay na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Ang nakakalungkot po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid,
Sa kasalukuyan po ay lumalakas ang illegal drug trades. Bakit po? Sapagkat ipinakikita ng gobyernong ito na kanilang protektado ang mga illegal, lalo na ang illegal na droga dito sa ating bansa. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng paghahabol sa dating Pangulo na di umano ipinapatay nito ang mga posers, mga illegal drug posers. Kaya marami pong natakot ng mga drug posers at addict ng panahon ni Duterte. Malalaking tao po, halos maubos sapagkat pag lumalaban, napapatay po. Pero ngayon, hinahalukay ng kasalukuyang administrasyon lahat yan upang ipakita sa buong mundo na dito sa Pilipinas, malaya kang makapag-negosyo ng mga illegal drugs sapagkat mismo ang nasa gobyerno ang mga adik at bangag at sila ang protector ng mga drug posers dito sa ating bansa. Nakakalungkot po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang dami po ngayong mga napapatay, karumal-dumal. Makikita po natin nawawala ang ating mga kabataan, matatagpuan patay. Mga drug addict lamang po ang makakagawa niyan. Ngunit yan po ay hindi na napapabalita sapagkat ang stream media ay hindi po nagbabalita ng mga ganung uring balita sapagkat natatakot po sila na sila ay balikan ng kasalukuyang administrasyon. Itong administrasyon ng bangag na Pangulo ay talaga nakakatakot po sapagkat kontrolado nila ang ating gobyerno. Ang